Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Ang kwentong ibabahagi ko ay naganap taong 1989. Ang buo ang pamilya, ang pinakamahalagang kayamanan sa buhay natin. Ngunit paano kung isang araw ang lahat ng yon ay mawala sa iyo? Gugustuhin mo pa kayang mabuhay kung ang naging kamatayan nila ay nasaksiyan mo? Sa kwentong ibabahagi ko ay maririnig nyo ang pangyayari na naganap sa buhay ko na naging dahilan ng pagiging manunugis ko. Ngunit hindi tao ang kalaban ko, kundi kampon ng kadiliman. Isa po akong doktor sa utak o neurosurgeon sa isang sikat na ospital. Ngunit nagpakadalubhasa ako sa paggamit ng baril para bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng pamilya ko. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Dario. At ito ang aking kwento. Aba, Don Ignacio, hindi na po sana kayo nag-abala pa. Tungkulin ko pong magligtas ng buhay. Ngumiti si Don Ignacio at meron siyang ibinigay sa akin. Regalo daw niya bilang pasasalamat. Mutya ng ipo-ipong hangin. Kakaiba po ito . Salamat po dito. Abot tenga ang ngiti ni Don Ignacio nang isuot ko sa leeg ko ang mutya ng ipo-ipong hangin. Minana pa raw niya ito sa kanyang mga ninuno. Isang archaeologist ang matanda at talagang likas sa kanya ang pagkahilig sa mga artifacts. Kaya may mga pagkakataong nakakakuha siya ng mga anting-anting. Sana po ay may dala rin itong swerte. O paano? Kakain na raw po tayo. Sa mansyon ng matanda ay nagkaroon ng konting salo-salo. Isang hapunan para daw sa malalapit niyang mga kaibigan. At isa nga ako sa kanyang mga naimbitahan kasama ng pamilya ko. Tagumpay kasi ang naging operasyon ko sa kanya. Ngunit ang masayang pag-uusap namin ay nauwi sa takot. Nang bumalandra ang pinto at pumasok ang 15 lalaki. Sa kilos pa lang nila, dama kong may binabalak silang masama. Kaya itinago ko ang pamilya ko sa likuran ko. Nang mga sandaling yon, tinandaan ko rin ang kanilang mga muka. Maya-maya pa, naramdaman ko ang pag-iinit ng mutya. Sa isang iglap, nagbago ang kanilang anyo. Naging isang halimaw na mukhang paniki. Meron silang 2 sungay na kagaya sa sungay ng kambing, ngunit mas mahaba yun. Bukod pa doon, marami silang mga mata na kulay dilaw. Sabay-sabay silang umaangin na parabang galit na aso. Sumigaw ang mag-ina ko dahil sa takot. Halos hindi sila makatingin sa mga nilalang na nasa harapan namin. Buhay ka pa rin pala, Don Ignacio. Pinatay ng angkan mo ang pamilya ko at sinira mo ang tirahan ko. Tapos, buhay ka pa rin hanggang ngayon. Sino ang gumamot sa'yo? Tsaka nasaan ang mahiwagang mga baril? Napasunyap sa akin si Don Ignacio dahil nasa akin ang 2 baril nito. Hindi ko pa naibibigay ang mga yon. Dahil ang sabi nito ay itabi ko raw muna. Sinabi nito sa pinuno ng mga aswang na naiwan ang mga baril sa lugar kung saan ito inatake ng mga aswang. Sa pagkakataong yon ay mas tumindi ang pag-iinit ng suot-suot kong mutya. Kaya itinago ko yon sa ilalim ng damit ko. Kung sa bagay,
Kapag pinatay kita, hindi mo na magagamit ang mahiwagang mga baril sa amin, Lai. Kaya naman, sa gagawin kong ito, tiyak na hindi ka na makakaligtas. Sa bilis ng pangyayari, nagulat ako sa ginawa ng mga alagad nito sa mga kasama ko. Kitang-kita ko kung paano nilang winakwak ang tiyan ng mga tao. Saka hinugot ang lamang loob nila. Nagkagulo sa loob ng mansyon, kanya-kanyang takbo para iligtas ang kanilang mga buhay. Ngunit para bang hangin ang mga halimaw na yon. Mabilis nilang inaatake ng kagat ang mga tao na para bang gutom na gutom. Ang iba naman ay tumalsik sa dingding. Pagbagsak agad, sasakmalin ang liig at babaklasin ang laman. Parang ngumunguya lang sila ng karning makunat. Napuno ng ingay ang paligid mula sa boses ng mga taong dumadaing, nasasaktan at humihingi ng saklolo. Dinig na dinig ko rin ang pagmuya ng mga aswang sa buto ng mga biktima. Ilan lamang ang mga yon sa narinig ko ng gabing yon. Ang puting sementadong sahig ay naging kulay pula dahil sa dugo. Ako naman, pinrotektahan ko ang pamilya ko laban sa pinuno ng mga aswang. Ngunit wala akong nagawa nang bumaon sa tiyan ko ang matulis at mahaba niyang mga kuko. Hayop ka! Halimaw ka! Papatayin kita! Dalawang magkakasunod na saksak ang ginawa ng pinuno ng mga aswang sa tiyan ko. Hindi rin mabilang ang kalmot na tumama sa balat ko. Napakasakit na halos manginig ang buong katawan ko. Wala kayong ititirang buhay kahit isa sa kanila. Magpakabusog kayo, mga alagad ko! Nang bumagsak ako sa saig, kitang-kita ko ang mag-iina ko kung paanong inatake ng kagat ng aswang ang kanilang katawan. Walang ibang lumabas sa bibig ko kundi ungol at paghingi ng tulong sa Diyos na sana ay iligtas ang buong pamilya ko. Ngunit sa harap ko mismo, pinugutan sila ng ulo. Nag-agawan sila sa katawan ng dalawa kong anak na babae habang nagkikikisay ang katawan ng mga ito dahil sa mga kukong tumatama sa kanilang laman. Diyos ko! Sana'y panaginip lamang ito! Panginoon ko! Nang matapos ang mga aswang at inakala nilang napatay nila kaming lahat, umalis ang mga ito at muling bumalik sa dating anyo bilang tao. Gumapang ako sa pamilya ko at niyakap ko ang dugoang katawan nila. Parang sasabog ang dibdib ko sa labis na galit. Walang kasing sakit na para bang pinupunit ang puso ko. Maya-maya pa, narinig kong mahinang nagsalita si Don Ignacio. Nilapitan ko siya. Bumulong siya sa akin. Sinabi niyang ang mga baril na nasa akin ay mahiwaga. Itago ko raw at patayin ang mga aswang na umatake sa amin. Magtungo daw ako sa bayan ng Santa Monica dahil naroon daw ang lungga ng mga halimaw. Kahit hindi niyo po sabihin, papatayin ko sila. Kung mabubuhay pa ako, iisa-isahin ko sila. Napangiwi ako dahil sa sakit at kitang-kita ko ang sugat sa tiyan ko. Bawat kilos ko, bumubulwak ang dugo nun. Muli kong binalikan ang katawan ng mag-iina ko at niyakap ko sila ng buong higpit. Sarah! Marisa! Asawa ko, Annabel! Patawarin niyo ako! Patawad! Sa tabi nila, nawalan ako ng malay. Napabalikwas ako ng upo nang mapagtanto kong nasa loob pala ako ng tindahan ng mga alak. Panaginip. Isa na namang masamang panaginip.
2 taon nang nakakalipas. Ngunit, hindi pa rin sila matahimik. Maigpit kong hinawakan ang kwintas ko. Ito ang mutya ng ipu-ipong hangin. Sa dami ng tinamuong saksak sa katawan, himalang nakaligtas ako. Naghilom ang mga sugat ko sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ang hinala ko, dahil yon sa mutyang ibinigay sa akin ni Don Ignacio. Kinapa ko rin ang 2 baril ko sa bewang. Ilang beses kong napatunayan ang hiwaga ng armas ko. Nang pinatay ko ang 5 aswang na nagtatago sa baryo ng Santa Catarman. Bahagi pa rin yun ng Santa Monica. Nasusunog sila kapag tinatamaan ko sila ng bala. Dahil gusto kong makalimot sa sakit, madalas akong tumambay sa tindahan ng mga alak, kung saan malaya akong umiinom. Nagpapakalasing. Halos mapuno ng bote ng alak ang lamesa ko. Tumigil na rin ako sa trabaho dahil mas pinagtuunan ko ng pansin ang paghahanap ng hustisya para sa pamilya ko. Muli kong tinungga ang bote ng alak. Gusto ko ulit makatulog. Wala akong pakialam sa mga tao sa paligid ko. Kahit pinagtitinginan pa nila ko. Waiter, bigyan mo pa nga akong alak. Ikuha mo pa ako. Mawalang galang na amang. Ilang alak pa ba kailangan mo? Maraming alak ang kailangan ko. Dalhan niyo po ako ng alak. Gusto ko lang makatulog. Oh, itong bayad ko. Pero amang, sobra ito. Sige na, sa inyo na ho yan. Alak lang ang kailangan ko. Walang nagawa ang matandang lalaki. Nang bitiwan ko ang pera sa palad niya, kaya umalis ito sa tapat ng lamesa ko. Muli kong tinungga ang bote ng alak. Halos matapon ang likido nun sa damit ko. Habang umiinom ako, pinagmasdan ko ang tindahan ng mga alak. Maraming lamesa. Sinauna ang estilo ng bahay na gawa sa kawayan at kugon. Ang sahig naman ay tabla. Maya-maya pa ay mayroong pumasok na isang grupo ng kalalakihan. Ang isa ay naka-uniforme na pampulis. Maingay sila. Sumasayaw pa dahil nga lasing na. Lahat sila ginugulo ang kabilang lamesa na para bang sila ang hari sa lugar na yon. Pati ang alak na inorder ko sa matanda, kinuha rin nila. Kailangan ko nang umalis. Lasing na ako. Tumayo ako habang pasuray-suray. Malinaw naman ang isip ko, pero ang paa ko hindi sumusunod sa gusto kong lakad. Kaya paghakbang ko, natisod ako at hindi ko sinasadyang maitulak ang waiter na may dalang tray ng alak. Bumuhos ang lahat ng laman nun sa lalaking naka-uniforme na pampulis. Napatayo ito at sinuntok kagad ang lalaki. Lintik ka! Hindi ka kasi tumitingin sa tinataanan mo eh! Ngunit itinuro ako ng waiter na ako raw ang may gawa nun. Kaya sa akin nabaling ang atensyon ng lalaki at agad niya akong kinuwelyuan sa damit. Buisit ka! Ikaw pala ang may gawa nun? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Anong pasensya, ha? Walang pasensya sa akin. Ito ang dapat sa'yo. Malakas na tumama sa mukha ko ang suntok niya. Kaya napasubsob ako sa lamesa ko. Tumayo na rin ang mga kasama niya para paligiran ako. Muli ko itong kinausap habang nakataas ang mga kamay ko. Sorry, pasensya na talaga. Lasing lang talaga ako. Alam mo na palang lasing ka, pero nandito ka pa rin. Hindi ka pa umuwi. Tarantado ka. Hindi mo ba ako kilala, ha? Tama ka, Brad. Hindi talaga kita kilala eh. Aba, Kuya Gary,
Tagasang kaya siya? At hindi kanya kilala? Pwes, magpapakilala ako sa kanya. Isang suntok ulit ang tumama sa mukha ko. Walang nagawa ang pagiging black belter ko sa taekwondo at karate. Dahil ultimo, ang pag-atake niya ay hindi ko masalag. Iba kapag nasa ilalim ng impluensya ng alak. Mahina at mabagal kumilos. Balak ko sanang ilagan na lang ang bawat pag-atake niya. Pero baka lalong uminit ang laban at madiskubre pa nilang may mga baril ako. Pulis ang kaharap ko, kaya dapat mag-ingat ako. Mabuti na lang din at makapal ang jacket ko. Nalampas sa bewang ko, kaya kahit papano ay hindi nila napapansin ang 2 baril na nakasukbit sa akin. Kuya Gary, ano pang iniintay mo? Tuluyan mo na ang hayop na yan. Sige, ikaw naman ang umatake. Pagod na ako eh. Kahit nagpakumbaba ako at humingi ng tawad, nagalit pa rin ang mga lalaki. Pinagsusuntok nila ako at kahit nakahiga na ako sa saig, ayaw pa rin nila akong tigilan. Hindi ako makalaban dahil talagang umiikot ang paningin ko. Bumaluktot ako upang pigilan ang paninigas ng sikmura ko. Kasama kasi yun sa mga pinagdaanan ko sa training. Maya-maya pa ay itinayo ako ng lalaking nagngangalang Gary. Dakot niya ang damit ko. Ito ang tatandaan mo ha. Pinapatay ko ang bumabangga sa akin. Ano kuya? Dating gawi? Oh, gawin mo ang pinakamasakit na parusa. Tila naintindihan ko kung ano ang ibig nilang sabihin. Mukhang sanay ang mga taong ito sa paggawa ng ganong mga bagay. Kaya napagtanto kong wala talaga silang balak na patawarin ako. Kahit maraming tao ang nakatingin sa amin, baliwala ang mga ito sa kanila. Pinagtulungan muna nila akong bugbugin. Lahat ng sipa at suntok nila sinalo ko. Naramdaman ko ang pag-iinit ng mukha ko dahil pumutok ang kilay at labi ko. Sa pagkakataong yun, natumba na ako sa sahig at lalong nagkagulo ang mga tao. Nang basagin ni Asyong ang bote ng alak, alam ko na ang kasunod nun. At kahit may kakayahan akong magpagaling ng sugat ko, tiyak na mararamdaman ko pa rin ang sakit kung paanong saksakin ng basag na bote. Sige, itayo yung buwisit na yan. Naramdaman ko ang mga kamay ng mga lalaking may hawak sa tigkabilaan kong braso. Hindi tuwid ang tayo ko dahil talagang lasing na ako at idagdag pa ang pambubugbog nila. Kuya ano? Simulan ko na? Sige, Asyong. Akmasa ng isasaksak ni Asyong ang basag na bote ng alak sa tiyan ko nang may kamay na humawak sa pulsuhan nitong may tangan sa basag na bote. Asyong, sandali lang. Tumabi ka, tanda. Kung ayaw mo madamay, umalis ka sa harap ko. Wag mo siya sasaktan. Tatang Ingo, umalis ka dyan. Hindi ako aalis. Hindi niyo sasaktan ang pamangkin ko. Ano sabi mo? Pamangkin ko siya sa pinsan. Bisita ko siya. Teka, totoo ba yung sinasabi mo, ha? Totoo ang sinasabi ko, Gary. Lumuwas siya rito para bisitahin ako. Natigilan si Gary at kahit nakapikit ang isang mata ko, nakita ko na naglaho ang galit sa muka ng lalaki. Binitiwan naman ako ng 2 lalaking may pigil sa braso ko. Kaya naman napaupo ako sa saig. Nakita ko naman na itinapon na ni Asyong ang basag na bote. Sige, paniniwalaan ko mga sinabi mo, Tatang Ingo. Pero ito tatandaan mo. Sa oras na malaman ko na niloloko mo ko, mananagot ka sa akin. Oo, nakahanda akong managot. O ikaw, ito rin ang tatandaan mo, ha?
Ayaw na kitang makita rito. Pagkasabi ni Gary, umalis sila sa lugar na yon. Lumapit naman sa akin ang matandang lalaki at inalalayan niya akong tumayo. Ipinatong niya sa balikat niya ang braso ko. Halika, tumayo ka. Dadalhin muna kita sa bahay para magamot ni Bina ang mga sugat mo. Salamat po. Diyos ko, muntik ka na talaga kanina. Hala, sige na. Umalis na tayo rito. Hindi ko naman po sinasadya ang nangyari. Hayaan mo na. Ang mahalaga, hindi ka nila pinatay at bugbog lang ang inabot mo. Mabilis kaming naglakad papunta sa bahay nito. Pagkalipas ng ilang minuto, narating namin ang tirahan ng matanda. Kumatok ito sa pinto. Bina! Bina! Buksan mo ang pinto! Opo, nariyan na. Nag-alala ko dahil naramdaman kong naghilom na ang sugat ko sa kilay at sa labi ko. Dugo na lamang ang natira at hindi ko alam kung paano ko maipaliliwanag ang bagay na yon. Kung sakaling makita ito ng babaeng nagngangalang Vina. Agad na bumukas ang pinto at bumungad sa paningin ko ang isang magandang babae. Nagulat ito nang makita akong duguan. Lolo Ingo, ano po nangyari sa kanya? Saka ka na magtanong. Paranin mo muna kami. Nilakihan nito ang pagkakabukas ng pinto kaya nakapasok kami sa loob. Sa sopa ako, pinahiga ni Tatang Ingo. Lolo Ingo, sino po ang taong yan? Hindi ko siya kilala, Bina. Iniligtas ko lang siya dahil balak sang saksakin ni Asyong at Digari. Mukhang nagkamali ako dahil sinabi kong pamangking ko siya sa pinsana. Lolo naman, bakit niyo naman po ginawa yun? Wala, nataranta ako. Hala, sige na. Gamutin mo na ang sugat niya. Sige po, kukuha lang po ako ng mga gamot sa kwarto. Umalis ang babae, ngunit nanatiling nakatingin sa mukha ko si Tatang Ingo. Para bang sinusuri niya ako. Anong pangalan mo? Dario po. Habang mainit pa ang mga mata sa'yo ng magkapatid, mas baka mabuting dumito ka na muna sa bahay ko. Pero nakakahiya naman po sa inyo. Nalagay ako sa alanganin dahil iniligtas kita. Bakit niyo po ako iniligtas? Dahil halang ang bituka ng mga taong yun at kilalang sanggano sa lugar na ito. Tsak natutuluyan ka talaga nila. Pasensya na po kayo kung pati kayo ay nadamay pa. Kaya nga ang hinihiling ko, sundin mo ang sinasabi ko. Siya nga pala, napansin kong may mga baril ka sa bewang. Espiya ka ba? Hindi po. Paniniwalaan kita. Pero mag-iingat ka sa bawat kilos mo. Magsasalita pa sana ako, pero bumalik na si Vina. May dala siyang kahon na naglalaman ng mga gamot. Hanggang sa sinimulan niya na ang paglilinis sa mukha ko. Ngunit bumukas ang pagtataka sa anyo nito. Hala, wala ka pa ng sugat, pero may dugo. Saan ang galing ang dugon to? Galing siguro sa kamay ng taon sumuntok sa akin. Pero lagyan mo na rin ng benda. Masyadong masakit eh. Mabuti na lang at sa ibang direksyon nakatingin si Tatang Ingo. Hindi rin niya narinig ang sinabi ni Vina. Dahil kapag nagkataon, malalaman nila kagad ang kakayahan ko. Nakita pa naman ni Tatang Ingo ang mga sugat ko kanina. Napakawalang yan naman nila, Lolo Ingo. Kahit lasing pinapatulan. Hayaan mo. Natitiyak ko, makakahanap din sila ng katapat nila. Ginagamit kasi nila ang pagiging pulis ni Gary. O ayan, tapos na kitang gamutin. Salamat. Sige po, Lolo Ingo. Magpapahinga muna ako. Kayo na po ang bahala sa bisita nyo. O sige, Iya. Magpahinga ka na. Nang makapasok sa loob ng silid si Vina,
Kinausap naman ako ng matanda. Kung ano man ang pakay mo sa lugar namin, ay hindi na ako magtatanong. Salamat po, Mang Ingo. Wala kang dapat alalahanin sa amin dalawa ng apo ko. Dahil mabait siya. Pasensya na po talaga kayo sa abala. Wala yun. Siya nga pala. Si Bina ay doktora sa klinik namin. Kapag may kailangan ka at merong masakit sa'yo, magsabi ka lang sa kanya. Sige po, Mang Ingo. Halika, sumama ka sa akin. Papahiramin kita ng damit. Sasabahan na rin kita sa magiging kwarto mo. Tumayo ako at sumunod sa matanda. Pumasok kami sa loob ng silid. Pagkatapos ay binigyan niya ako ng damit. Sige na, magpahinga ka na rin hanggat maaari. Hindi dapat makita ni Bina ang mga baril mo para hindi siya magkalala. Naiintindihan ko po, Mang Ingo. Sige na, lalabas na ako at bukas na lang tayo mag-usap ulit. Agad akong nagpalit ng damit. Pagkatapos ay inilagay ko sa ilalim ng unan ang mga baril ko. Nahiga ako sa katre at nagpahinga. Nawala talaga ang pagkalasing ko. Sa pambubugbog na yon, nina Asyong at Gary. Kinabukasan ay napabalikwas ako ng bangon nang marinig ko ang yabag ng mga paa ni Mang Ingo papasok sa loob ng silid ko. Nakita ko itong may dala ng mangkok at ipinatong yun sa ibabaw ng lamesang katabi ng katre ko. Mabuti naman at gising ka na. Ipinagluto kita ng lugaw dahil hindi ka makakakain. Talagay mong yan. Napangiwi ako ng muka at nagkunwaring nasasaktan. Pero ang totoo, wala naman talagang sugat sa ilalim ng band-aid sa kilay at labi ko. Sige na, kainin mo na yan habang mainit pa. Salamat po, Mang Ingo. Pagkatapos kong kainin ang lugaw, ibinaba ko ang mangkok sa ibabaw ng lamesa. Bigla ko namang naisip na magtanong sa matanda tungkol sa mga aswang. Mang Ingo, huwag niyo pong mamasamain ang itatanong ko sa inyo. Ano ba yon? Naniniwala po ba kayo sa mga aswang? Ano ka mo? Nabigla ang matanda sa tanong ko at mabilis pa niyang isinarado ang pinto. Saka siya lumapit sa akin at mahinang nagsalita. Dahil ako, nakakita na po ako ng aswang. Kung ganun pala, alam mo rin ang tungkol sa kanila. Oo, Mang Ingo. Kayo ba? Nakakita na ba kayo ng aswang? Oo naman. Hindi mo ba talaga alam na ang lugar na ito ay baluarte ng mga aswang na daghamon? Daghamon? Oo. Aswang na daghamon ang tawag namin sa halimaw na pinoprotektahan ni na Asyong at Gary. Teka, Mang Ingo, hindi ko kayo maintindihan. Ang lugar na ito ay protektado ng mga aswang na daghamon. Ang sino man na magtatangkang lumabas sa lugar na ito ay mamamatay. Kung mamalasig pa, matatagpuan na lang ang bangkay mo sa kakauyan. Ibig niyo ba sabihin hawak kayo sa leeg ng mga aswang na daghamon? Tama ka. Sa pamamagitan yun ni na Asyong at Gary. Kaya sabi ko, mag-iingat ka sa kanila. Ang aswang na daghamon po ba ay mukhang paniki na marami ang mga mata at may dalawang sungay na para bang sa kambing? Tama ka. Sila nga yun. Ano pong kahinaan nila? Takot sila sa sandata ng taong may tangan ng mutya. Dahil agad silang masusunog. Kahinaan din nila ang bana ng baril na tatama sa katawan nila. Dahil hindi nila kayang pagalingin ang sugat na manggagaling sa mahiwagang bala. Ano po ang kanilang kakayahan? Masyado silang mabilis at kaya nilang ilagan ng bala. Malakas din sila at kayang magpalit ng anyo kahit may presensya pa ng araw. Kung ganun hindi ako nagkamali ng pinuntahan lugar. Nandito nga mga hinahanap ko. Ano sabi mo?
Pinatay ng pinuno ng mga aswang na daghamon ang buong pamilya ko. Kaya iniisa-isa ko ang mga alagad niya para patayin. Bago namatay ang taong nagbigay sa akin ng kapangyarihan, sinabi niyang dito ko sila matatagpuan. Sandali nga, Dario. Sino ka ba talaga? Dati po akong doktor sa utak. Isang neurosurgeon. Pero ngayon, manunugis na po ako ng mga aswang. Yung tungkol naman sa binanggit mong kapangyarihan, ano yon? Ito pong kwenta sa leg ko. Ito ang mutya ng ipo-ipong hangin. Dahil dito, nalalaman ko kung aswang ba ang kaharap ko o hindi. Dahil din sa maiwagang mga baril ko, kaya kong patayin ang mga aswang. Hindi ko lang talaga sila mahanap. Diyos ko! Ako ang natatakot para sa'yo! Kayo po, paano kayo nakakita ng mga dagamon? Biktima rin nila ang pamilya ko. Pinatay nila ang pamilya ko sa harapan ko at pinabayaan lang kami ni Gary. 10 taon noon si Bina nang sinalakay kami ng mga aswang. Ano po nangyari? Paano po kayo nabuhay? Hindi ko rin alam kung bakit itinira kami ni Bina. Himalang nakaligtas ako dahil hawak ko ang apo ko. Nagtaka ko nun dahil hindi nila sinaktan ng bata. Nakapagtataka pong itinira nila kayo. Hindi ko alam kung ano ang dahilan. Ngunit nagpasalamat na rin ako dahil hinayaan nilang makasama ko pa ang apo ko. Bakit hindi po kayo humingi ng tulong sa mga pulis? Pulis si Gary, Dario. Isa pa, wala na rin namang magbabago dahil hindi na maibabalik ang buhay ng pamilya ko. Kaya pala, ano nangyari sa paghahanap mo? Wala pa rin po akong impormasyon na kukuha hanggang ngayon. Kaya pala, hanggang sa tindahan ko, naririnig kong nagtatanong-tanong ka. Mag-iingat ka sa kilos mo. Baka ika'y magkamali. Pero ngayong alam ko na ang dahilan kung bakit ka narito. Matutulungan kita dyan. Talaga po, Mang Ingo? Matutulungan niyo ko? Oo. Marami akong koneksyon dito. Madali lang para sa akin ang mahanap sila. Ilarawan mo lang ang kanilang itsura. Nagkaroon ako ng pag-asa nang marinig ko ang sinabi ni Mang Ingo. Naramdaman ko ang pagtapik ng matanda sa balikat ko at kumaan ang pakiramdam ko. Sana po ay talagang matulungan niyo kung mahanap sila, Mang Ingo. Huwag kang mag-alala. Malaki ang may tutulong ko sa iyo. Pero sa ngayon, kailangan mo munang magpanggap na pamangking kita. Sige, Mang Ingo. Halika sa sala para makita mo naman ang lugar namin. Paglabas ng matanda, sumunod na rin ako. Lumapit ako sa bintana, saka ako tumingin sa ibaba. 2 palapag kasi ang bahay ni Tatang Ingo at gawa yun sa tabla. Magulo ang baryong nilapitan ko dahil maraming bata na naglalaro sa labas. Magkakatapatan din ang pinto ng mga bahay doon. Dikit-dikit ang mga tirahan na parabang bahay sa tundo. Maya-maya pa, nakita ko si Asyong kasama ng mga kaibigan nito at may pinaliligirang payat na lalaki. Ano? Magbibigay ka ba o kukunin ko ang kalesa mo? Sagot! Nakikiusap kay Asyong ang lalaki. Wala raw itong kinita at sapat lang sa pambigas. Totoo ang sinabi ni Tatang Ingo. Walang awa si Asyong sa mga tao sa baryo at nagawa pa rin itong bugbugin ang kaawa-awan lalaki. Walang pusong hayop na to. May araw din kayo. Narinig ni Tatang Ingo ang sinabi ko, kaya lumapit siya sa akin at sinilip ang tinitignan ko. Hangin ako, Dario. Masanay ka na sa kanyang eksena. Kita mo naman, sanay na sa kanila ang mga tao rito. Tignan niyo po. 2 lalaki nang hinihingan nila ng pera. Ah, si Narigor at Fernando mga yan.
Ang tigas ng ulo. Dapat kasi, magbigay na lang sila para hindi na sila masaktan. Ano pong ibibigay nila kung wala talaga? Ang nakakabahala, pumalag ang isang lalaking nagngangalang Fernando, kaya lalong uminit ang ulo ni Asyong. Nagre-reklamo ka ha? Gusto mo ba si Kuya Gary na maningil sa'yo? Masakit sa mata na makakita ng ganong eksena, ngunit kailangan ko magtimpi ng galit. Dahil sa isip ko, sina Asyong at Gary ang magiging susi ko para mahanap ang pinuno ng mga daghamon. Samantala, hindi rin nakatiis si Mang Ingo. Sinaway niya rin si Asyong. Hoy! Ano na naman bang kaguluhan niya na? Anong problema dyan? Mang Ingo, ayaw magbayad ng mga to eh. Fernando! Rigor! Sige na, magbayad na kayo. Baka ang perang hawak ninyo kulang pa sa gamot para sa mga sugat nyo. Akin na nga. Magbabayad din naman pala kayo. Ang dami niyo pang reklamo. Tara na mga kasama. Sige Mang Ingo, aalis na kami. Napatingin ako kay Tatang Ingo. Kaya agad din siyang nagpaliwanag. Alam mo sa buhay, kailangan lang sumunod sa agos. Kapag kumontra ka, patay ka. Kapag nagalit sila sa'yo, ipapakain ka nila sa alaga nilang mga aswang na daghamon. Pero Mang Ingo, pwede rin naman po sumalungat sa agos kung may determinasyong makatawid. Hanggang kailan po kayo magbubulag-bulagan sa mga nangyayari dito? Hanggat may buhay at pamilya kaming iniingatan. May nakakita na po ba sa mukha ng pinuno ni Asyong at Gary? Wala pa. Puro mga alagad lang nito ang kumikilos. Ang balita ko, may-ari ng pasugalan ang pinuno nila. Ginagamit nila ang pagiging aswang para makapambiktima ng mayayamang negosyante. Sa madaling salita, sila ay mga sindikato. Teka, bakit pa ba naitanong? Gusto ko lang pong matiyak kung ang pinuno ng mga aswang na matagal ko nang hinahanap at ang taong pinaglilingkuran nila Asyong at Gary ay iisa. Yun nga alamin natin. Sina Gary at Asyong lang ang susi sa paghahanap mo sa pinuno ng mga aswang. Mahanap ko rin ang lungga nila. Ay siya nga pala, anong gagawin mo ngayon? Gusto ko po sana makausap si Bina para makapagpasalamat. Tama-tama, sumabay ka na sa akin. Ihahatid ko ang tanghalian niya doon sa klinik. Meron silang medical mission ngayon, kaya tiyak kong makakalimot na naman yung kumain. Sumubra naman po yata ang determinasyon niya sa trabaho. Pati sarili niya ay pinapabayaan niya. Nako, kaya nga hanggang ngayon ay wala pa ring asawa. Ewan ko ba naman sa batang yun? Malas yata sa lalaki. Lahat na lang na manliligaw sa kanya ay namamatay. Baka naman po pagkakataon lang. Pagkakataon pa rin ba ang 5 manliligaw na bigla na lamang napabalitang namatay daw? Ipinagkibit balikat ko na lamang ang sinabing yun ni Tatang Ingo. Hindi nagtagal ay umalis na kami ng bahay para magtungo sa klinik ni Vina. Pagdating namin doon, nakita ko maraming pasyente. Si Tatang Ingo naman ay nagpaiwan sa labas at ako na raw ang bahalang makipag-usap kay Bina. Ako na rin ang nagdala ng tanghalian ito. Pagtapat ko sa pintuan, lahat ng mga tao na naroroon ay napatingin sa akin. 3 lamesa ang nandoon. Nasa gitna si Bina. Napakaganda niya at hindi ako magtataka kung marami siyang manliligaw. Ngumiti siya at lumapit sa akin. Magandang araw sa iyo, Bina. Magandang araw din naman. O Dario, kumusta ka na? Mabuti na. Siya nga pala. Dinalang ka namin ni Mang Ingo ng tanghalian mo. Ito, kainin mo na habang mainit pa. Salamat. Siya nga pala. Bawas-bawasan mo muna ang pag-iinom ng alak ha.
na hindi ka na pag-iinitan. Oo nga eh. Nakakahiya tuloy sa'yo. Maraming salamat nga pala sa pag-aasikaso mo sa akin kagabi. Naku, wala yun. Magsasalita pa sana ako nang makita ko ang isang babaeng nakabistida ng kulay puti. Nakatingala ito, kaya napansin kong maraming dugo ang umaagos mula sa kanyang ilong. Kaya naman, nagtanong ako kay Bina. Ano yun? Nosebleed? Napalingon si Bina sa gawi ng babae at muli siyang tumingin sa akin. Oo. Mainit kasi ang panahon eh. Uso yan ngayon. Kasi doon sa lugar namin, ang pasyente, pinatutungo. Mas mabilis ang lunas. Ganun ba? Oo, at naampad kagad yung dugo. Tumango si Bina habang nakangiti at sa tingin ko naman ay naniwala siya. Kaya lang, habang nag-uusap kami ni Bina, nagkagulo sa labas. May hinahabol na naman sina Asyong at ang mga kaibigan niya. Si Fernando ang nakita kong ilang beses na nadadapa sa makipot na kalsada dahil sa pagmamadaling makalayo sa mga taong humahabol sa kanya. Doktora, ang mabuti pa, pumasok ka na muna sa loob ng klinik. Baka masaktan ka rito. Naku, huwag ka mag-alala. Sanay na kami sa taong yan. Malakas ang loob dahil pulis ang kapatid. Pinanood na nga namin kung paano saktan ni Asyong si Fernando. Hindi kasi nito ibinibigay ang perang hinihingi ni Asyong dahil ibibili raw nito ng gamot ng kanyang anak na may sakit. Dahil doon, sinuntok nito sa sikmura si Fernando. Kaya naman, namilipit ito sa labis na sakit at bumagsak sa lupa. Si Tatang Ingo naman na nakaupo sa bangko ay nag-aalalang lumapit sa amin. Tayo! Tumayo ka! Dinakot ni Asyong ang damit ni Fernando at iniuntog ito sa dingding ng bahay na gawa sa tabla. Pinahirapan mo pa ako? Magbibigay ka ba o hindi? Nakiusap ang lalaki na wag nang kunin ang pera, pero hindi nakinig si Asyong. Pinagsusuntok pa rin ito ang kaawa-awan lalaki hanggang sa dumugo na ang labi nito. Gusto ko nang tulungan si Fernando. Inaalala ko lang ang kaligtasan ng maglolo. Kawawa naman si Fernando. Halos araw-araw na siyang hinihingan ng pera ng grupo ni Asyong. Wala talaga silang awalo. Hawak kasi nila ang lugar natin. At walang may lakas ng loob na kalabanin sila. Muli naming pinanood kung paanong saktan ni Asyong si Fernando. At sa pagkakataong yun, wala talagang nangas na umawat. Ang apat namang kaibigan ni Asyong ay parang kung sino na naghahamon pa at itinuturo ang mga tao kung sino raw ang makikialam ay magsabi na. Napatingin naman ako kay Mang Ingo, ngunit muling umiling ito. Nakiusap ulit si Fernando na dodoblihin niya ang bayad sa makalawa. Anong makalawa? Ngayon ko kailangan. Nang sandaling yun, hindi ako makahinga dahil sa pagtitimpi ko ng galit. Nagpalipat-lipat na ang tingin ko sa mga tao, ngunit tagilid. Kung kikilos ako, magdudulot yon ng kaguluhan at masisira ang plano ko. Kilala mo ko, Fernando. Iba ako katalo. Pag sinabi ko, ginagawa ko. Kapag mamaya at hindi mo naibigay ang pera sa akin, damay pati ang pamilya mo. Napakuyom ako ng kamao. Yun ang salitang pinakaayaw kong marinig dahil nagpapaalala yon sa nangyari sa pamilya ko. Ngunit naramdaman ko na hinawakan ni Tatang Ingo ang braso ko. Nakita ko siyang nakatingin sa akin. Pagbaling ko ng tingin sa gawi ni Asyong, nagulat ako dahil nagsalubong ang paningin namin. Pagkatapos dinuro niya ako. O ikaw, anong tinitingin-tingin mo ha? Lalaban ka ba? Hindi lalaban ng pamangking ko, Asyong. Napasulyap ako
kay Tatang Ingo dahil siya ang sumagot sa tanong ni Asyong. O kayo, sa oras na hindi rin kayo magbigay sa amin ng lagay at proteksyon, pasensyahan tayo. Nakakahuyang kayo pupulutin. Nang matapos sila sa pambubugbog kay Fernando, umalis ang mga ito. Napatingin naman ako kay Bina nang magsalita siya. Tama lang ang ginawa mo, Dario. Mas magandang manahimik ka na lang para iwas sa gulo. Oo nga eh. O paano, Bina? Tutuloy na kami. Sige ho, Lolo Ingo. Mag-iingat po kayo. Sige Bina, aalis na kami. Halika na, Dario. Sumunod ako sa matanda at tinahak namin ang daan pabalik sa bahay nito. Napadaan naman ako sa dati kong tinutuluyang bahay, kaya kinuha ko na rin ang mga gamit ko, pati ang mga bala ko ng baril. Narito na pala tayo sa tapat ng bahay. Pumasok kami sa loob ng bahay. Ako naman ay dumiretso sa silid ko, saka nagpahinga. Bandang 3:00 ng hapon, narinig ko ang pagparada ng mobil ng pulis sa tapat ng bintana. Kaya napabalikwas ako ng bangon at lumabas ako ng kwarto. Nakita ko naman si Tatang Ingo na nakasilip sa bintana. Tumabi ako sa kanya at tinignan ko rin kung sino ang tinitignan nito sa ibaba. Nakita kong kausap ni Asyong si Gary na nasa loob naman ng sasakyan nito. Pakinggan mo kung ano ang pinag-uusapan nila. Lantaran sila kung maghati ng perang nakuha ni Asyong sa mga taga rito. Tama ka, Dario. Wala na silang kinatatakutan. Dahil sa lugar na ito, sila ang batas. Mula nga sa bintana ay dinig namin ang usapan ng magkapatid. Kumusta na? Ayos naman, kuya. Yung para sa akin. Eto, kuya. Teka, bakit ito lang? Paano? Hindi nagbigay sina Rigor at Fernando eh. Ano sabi mo? Ayusin mo yan, Asyong, ha? Dahil dyan, wala kang parte. Kuya naman. Pilitin mo magbayad sina Roger at Fernando. Sila ang hingian mo at hindi ako. Yung pamangkin mo, ha? Bantayan mo mabuti. Opo, kuya. Nang makita naming nagkaabutan na ng pera ang mga ito, ay mabilis ding umalis ang sasakyan ni Gary. Naiwan si Asyong na dismayado sa kapatid niya dahil hindi ito binigyan ng kaparte. Walang kwentang pulis at kapatid. Kita mo ba yung batang yun sa tabi ni Asyong? Anak yun ni Gary at nakikita niya ang gawain ng kanyang ama. Kaya hindi malabong mangyari na paglaki ng bata, gagayahin din ito kung ano ang ginagawa ng kanyang ama. Tama po kayo. Kung ano ang puno, ay siya rin ang bunga. Mukhang malalim ang iniisip mo. Hindi o. Papasok po muna ako sa kwarto ko. O sige, at ako nang bahala rito. Ay siya nga pala. Sasabihan na lang kita kapag may impormasyon na akong nakuha tungkol sa mga taong hinahanap mo. Sige ho, salamat po. Kinabukasan, pagising ko, nagkagulo ang mga tao sa labas. Naabutan ko si Tatang Ingo na nagmamadaling bumaba sa hagdan. Mang Ingo, saan po kayo pupunta? Natagpuan daw na patay na sina Fernando Trigor sa bandang Kakauyan. Halika, puntahan natin sila. Nang marinig kong patay na sina Rigor at Fernando, si Asyong agad ang pumasok sa isip ko. Ngunit pagdating namin sa Kakauyan, nagbago ang pagdududa ko. Nakita ko ang itsura ng katawan ni Rigor at Fernando. Diyos ko, hindi ito gagawin ng tao. Nangyari na ba ang ganito sa inyo? Aba, oo. Madalas. Minsan nga hindi naman taga rito, pero dito nakukuha ang kanilang bangkay. Ito ang tinutukoy ko sa iyo kagabi. Ganito ang mangyayari sa mga taong sumasalungat sa kanila. Kumikilos ang halimaw. Walang awa. Halos mawasak ang tiyan at mawala ang laman loob nila. Maraming kalmot sa braso ang mga biktima. Halatang nanlaban pa bago sila pinatay.
Maya-maya pa ay dumating ang mga pulis sa pangunguna ni Gary. Kasama nito ang kapatid na si Asyong. O, tabi! Tumabi kayo! Dadaan si kuya! Ano nangyari dito? Walang sumagot sa tanong ni Gary. Walang nagsalita. Dama ko ang tensyon sa paligid. Tabi-sabi! Haharang-harang eh! Hindi naman mga pulis. Umiwas na lang ako at pinanood ko siya kung paano niya gawin ang kanyang trabaho. Sinuri-suri nito, kunwari ang katawan ni na Roger at Fernando. Pagkatapos ay tinawag nito ang isa sa kanyang tauhan. Sige na. Ilagay mo sa report. Inatake sila ng mabangis na hayop. Tara na. Umalis na tayo rito. Ang baho ng lugar na to. Nakakasuka ang lansa. Buisit. May patay na naman. Kuya, sandali! Baka may pera ang pitakan nila. Kunin natin. Para naman makabayad sila sa utang sa atin. Tanga ka ba? Gusto mong isama kita sa kaso, ha? Di mo talaga ginagamit ang isip mo eh. Namutla si Asyong at sumunod sa kapatid. Nang makaalis ang magkapatid, kinuha naman ng mga tauhan nitong pulis ang katawan ng mga biktima. Nagkatingin na naman kami ni Tatang Ingo. Ganun lang kadali para sa kanila ang manipulahin ng investigasyon. Isang salita lang, ligtas ang totoong pumatay sa mga biktima. Ganun talaga ang patakaran dito. Sila ang batas na umiiral sa baryong ito. Pero hanggang kailan kayo magtitiis? Kailan pa kayo lalaban? Halimaw ang kalaban namin, Dario. Anong ipangtatapat namin sa kanila? Ako po magiging sandata nyo. Laban sa kanila. Hindi ba't sabi ko sa'yo, mag-iingat ka sa mga sinasabi mo, pati sa kilos mo. Hindi po ako natatakot sa kanila. Bilang na ang mga araw nila. Huwag kang magpadalos-dalos ng desisyon. Unahin mo muna yung totoong pakay mo rito. Saka na natin problemahin ang iba. Magsasalita pa sana ako nang biglang uminit ang suot kong kwintas. Dahil doon, napalinga ako sa paligid. Dario, bakit hawak mo ang kwintas mo? Nag-iinit po ang kwintas ko. Indikasyong meron daghamon sa paligid. Jack na nararamdaman ng aswang ang mutya mo. Kaya nasa paligid siya. Hindi po ito nararamdaman ng daghamon. Siguradong may ibang dahilan kung bakit nasa paligid siya. Yan na nga ba sinasabi ko? May mga tainga at mata sa paligid. Kaya dapat mag-iingat tayo sa binibitiwan nating salita. Sige po. Naiintindihan ko, Tatang Ingo. Halika na, umuwi na tayo. Walang kasama si Bina sa bahay. Baka hinahanap niya na tayo. Agad kaming umalis sa lugar na yon at umuwi na kami sa bahay. Naging laman nga ng usap-usapan sa baryong yon ang nangyari kina Rigor at Fernando. Dahil doon, natakot ang mga tao. Kapag nariyan na si Asyong, nagbibigay na agad sila ng pera at hindi na nila hinihintay na singilin sila. Isang gabi, habang kumakain kami, dumating si Pilar. Inaatake na naman daw ng epilepsy ang asawa nitong si Canor. Nagkataon naman na wala pa si Bina dahil sumama ito kay Dr. Santillan para sa isang medical mission. Mamaya pa ito uuwi, kaya ako na lang ang sumama kay Pilar. Pagbungad ko sa pintuan, tumambad sa paningin ko si Canor. Nakahiga ito sa sementadong sahig habang kagat nito ang sariling kamay. Nagkikikisay ang katawan nito at tumitirik ang mga mata habang nasa paligid nito ang kanyang mga kaanak. Mabilis akong lumapit at pinalayo ko sila sa tabi nito. Lumayo kayo. Bigyan niyo siya ng hangin. Siguraduhin niyo lang na hindi tatama ang ulo niya sa matigas na bagay. Kailangan ko ng unan at kutsara. Oh! Ano pang hinihintay mo, Pilar? Kumuha ka na ng unan at kutsara! Mang Ingo, tulungan niyo po ako na pigilan ang paggalaw ng katawan ni Canor. Sige! Nilagyan muna
ni Tatang Ingo ng unan si Kanor. Pagkatapos, ibinigay sa akin ni Pilar ang kutsara. Dinukot ko ang panyo ko sa aking bulsa at ibinalot ko yun sa kutsara. Saka ko ipinakagat kay Kanor. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Bina. Dala niya ang medical kit. Ngunit kalmado na si Kanor. Nakaupo ako noon habang nakatingin sa ginawang pagsusuri ni Bina kay Kanor. Bina, sa awa ng Diyos ay nakaraos na si Kanor. Hindi na siya kinukumbulsyon. Sino po ang naglagay ng kutsara sa bibig niya? Bakit, Bina? May problema ba? Wala po. Ito nga po ang tamang procedure dito eh. Nagawan na ba siya ng EEG? Anong sabi mo? Natigilan si Vina sa sinabi ko. Bumakas ang pagtataka sa anyo nito dahil ang EEG o electroencephalogram ay isang ligtas at hindi masakit na medikal na pagsusuri na nagdadala ng mga signal ng kuryente sa utak gamit ang maliliit na metal disc o electrodes na nakadikit sa anit. Layunin nitong makita ang mga abnormalidad sa utak para sa diagnosis ng epilepsy, sakit sa pagtulog, stroke at iba pang kondisyon sa utak. Hindi yung masasabi ng isang ordinaryong tao na walang alam sa medisina. Kaya hindi ako mapalagay. Hindi ko alam kung paano babawiin ang mga sinabi ko. Mabuti na lang at binago ni Bina ang kanyang tanong. Dario, saan mo natutunan ng first aid na to? Hindi agad ako nakapagsalita. Kaya si Tatang Ingo ang sumagot sa tanong ni Bina. Bina, nagtrabaho siya dati sa veterinaryo. Mabuti na lang. Naniwala si Bina. Saka lang din ako nakahinga ng maluwag at napatayo na rin sa pagkakaupo. Dario, may nalalaman ka pala sa panggagamot. Baka naman pwede mo kaming tulungan sa aming community work. Oo nga naman, Dario. Kulang sila sa volunteers. Ano, pwede ka ba? Pwede. Pwede siya, Bina. Oo, Bina. Pwede si Dario. Hindi ko alam kung babatukan ko ba o itutulak ko na lang sa labas ng bahay si Tatang Ingo. Hindi ko siya napigilan sa pagsang-ayon nito sa alok ni Bina. Kaya lang, alam kong nagawa lang yun ng matanda dahil nasa alanganin akong sitwasyon. Isang paraan yun upang hindi pagtuunan ng pansin ni Bina ang mga sinabi ko. Kaya wala na akong nagawa kundi ang sumama kay Bina sa panggagamot. Sa ilang araw kong pananatili sa klinik ni Bina, unti-unting napapansin ng mga tao ang kakayahan ko. Kaya karamihan sa kanila ay sa akin nagpapagamot. Isang araw, dumating si Asyong. Karga nito ang kanyang pamangkin na si Rex. Namimilipit ito sa labis na sakit ng tagiliran. Tingin ko pa lang, alam ko nang sa appendix ang sakit ng bata. Ngunit hinayaan kong si Bina ang makipag-usap sa kanila. Talaga bang kailangan pa siyang turukan? Oo, Asyong. Kailangan din siya kunin ng dugo para masuri ang blood count niya para sigurado. Ayusin niyo, doktora. Alam niyo na kung ano mangyayari kapag nagalit si Kuya Gary. Alam ko. Kaya manahimik ka na lang. O ayan, tapos na. Hindi na itago ni Bina ang pagkairita kay Asyong. Nang makaalis ang magtiyo, lumapit naman sa akin si Bina. Dario, umuwi na tayo. Mabuti pa nga nang mawala na ang inis mo kay Asyong. Nang aasar ka pa eh. Nakakainis kasi. Takutin ba naman ako? Sila na nga ang ginagamot ng libre. Hayaan mo na. Inisira mo lang ang kagandahan mo niyan eh. Biglang namula ang pisngi ni Bina nang sinabi ko yun. Natutuwa naman ako kapag nagagalit ang dalaga. Pagdating sa bahay, nagpaalam ako kay Bina para sunduin si Tatang Ingo. Bumayag naman ito.
at agad akong nagtungo sa tindahan ng matanda. Pagdating ko ron, maraming tao at abala ang matanda sa pag-aasikaso sa mga customer nito. Pero sa tingin ko, iba ang pinag-uusapan ng mga ito. Nang makita niya ako, ngumiti siya at lumapit siya sa akin. O Dario, anong ginagawa mo rito? Sinusundo ko po kayo. Naku, mamaya pang uwi ko. Maghihintay po ako, Mang Ingo. Siya nga pala, may alam na ako sa kinaroroonan ng mga taong hinahanap mo. Kaya lang, 3 lang sila. Kahit isa pa ho yan, pupuntahan ko. Hala, sige na. Sa bahay na lang natin pag-usapan ng ibang detalye. Teka, gusto mo bang uminom? Ayoko po. Kape na lang ho. Sige, ikukuha kita. Mamaya lang din naman ay uuwi na ako. Hihintayin ko lang ang pagdating ng mga magdi-deliver na mga anak. Maupo ka na muna ron sa bakanting lamesa. Tinignan ko ang lamesang itinuro sa akin ng matanda. Nilapitan ko yun at naupo habang pinanonood ang mga lalaking nag-iinuman. Pagkalipas ng 2 oras, pumasok ang grupo nina Asyong at Gary. Dumaan sila sa tapat ng lamesa ko at hindi pa nila ako napapansin. Sumasayaw-sayaw ang mga ito at may ingay. Si Asyong lang ang hindi lasing sa kanila dahil sinamahan nito si Rex sa klinik. Maya-maya ay napalingon sa gawi ko ang isa sa kaibigan ni Asyong. Itinuro niya ako kay Gary. Pambihira. Nakita nila ako. Pag minamalas nga naman, oo. Hoy, ikaw! Lumapit ka nga rito. Nagdadalawang isip man ay tumayo na rin ako at lumapit sa kanilang lamesa. Ikaw, hindi ba't sinabi kong ayoko nang makita pag bumukha mo dito, ha? Sinundo ko kasi si Tatang Ingo eh. Teka, akala ko ba tiyo mo siya? Bakit Tatang Ingo ang tawag mo sa kanya? Para ko na kasing pangalawang ama, si Tatang Ingo. Kuya, alam mo, duda ako sa taong yan eh. Palaging nakabakod kay doktor eh. Dinaig pa ang asawa. Tumutulong kasi ako kay Bina. Tsaka, pamangking ko siya. Siguraduhin mo lang na nagsasabi ka ng totoo. Kuya, mukha yatang nakainom yan ah. Hindi ako lasing. Hindi ako tumikim ng alak. Bakit? Natuto ka na ba sa leksyon namin? Oo eh. Masakit nga lang na leksyon. Hala, sige na. Bumalik ka na sa lamesa mo. At kapag tapos na si Tatang Ingo, umuwi ka na. Nang mawala ka na sa paningin ko. Bumalik ako sa lamesa at muling naupo roon. Maya-maya pa, lumapit ang waiter sa lamesa ni Gary at Asyong. Agad nitong binatukan ng waiter at sinuntok sa sikmura. Lantik na! Bakit ang tagal mo lumapit, ha? Ikuha mo ako ng alak! Hindi nito pinasagot ang kaawa-awan lalaki at agad na itinulak para magmadali sa pagkuha sa order nila. Kaya naman, hindi na ako nakapagpigil at lumapit ako sa lamesa nila. Saka ko kinausap si Gary. Gary, hindi yata magandang ugali mong kinakayang-kayanan mong walang kalaban-laban sa'yo. Bakit? May reklamo ka? Wala naman. Kaya lang, nakakaawa naman yung taong kinulpi mo. Nagtatrabaho lang naman siya ng patas eh. Bakit? Gusto mo rin ba't tamaan? Kung tatama kayo ngayon. Hindi na nakaporma si Gary. Sumalubong sa pagtayo niya ang kamao ko at tumama yon sa mukha niya. Tumalsik ito at humampas ang katawan niya sa lamesa. Kaya naman, tumayo na rin sina Asyong at ang mga kaibigan niya. Pero hindi rin sila nakaporma sa akin. Tig-iisang malakas na sipa ang tumama sa kanilang muka. Sabay silang bumagsak sa saig na gawa sa kawayan at nawalan sila ng malay. Napansin kong tumayo si Gary at mabilis na bumunot ng baril sa bewang nito. Sabay tutok sa akin. Kaya lang, mabilis ko rin yung naagaw at natanggal ko kagad ang magasin nito
Nanlaki ang mga mata ni Gary nang isa-isa kong tinanggal ang mga bala nito sa loob. Bumagsak ang mga yun sa sahig. Kasunod nito, ang pagsipa ko sa mukha niya. Gumanti siya ng suntok, ngunit agad kong naiwasan ang mga pag-atake niya. Ginamit ko sa kanya ang lahat ng nalalaman ko sa pakikipaglaban hanggang sa bumagsak siya at nawalan din ito ng malay katabi ng kapatid niya. Napatayo naman ang mga tao sa kanilang lamesa dahil sa gulat. Hindi sila makapaniwalang may lumaban na sa pangkat ni na Asyong at Gary. Si Tatang Ingo nagulat din sa ginawa ko, kaya kahit wala pa itong planong umuwi, ay napilitan na rin na umalis sa lugar na yon. Pagdating namin sa bahay, diretso kaming pumasok sa kusina para hindi marinig ni Bina ang pag-uusapan namin. Dario! Ano nangyari? Pasensya na po. Ipinagtanggol ko lang naman ang tauhan ninyo. Ako na lang sana ang umayos noon, hindi ikaw. Dahil sa ginawa mo, mas lalo lamang lalaki ang gulo. Mang Ingo, sobra na po ang pagtitimpi ko. Hindi ko na napalampas yun. May magagawa pa ba ako? Unti-unti nang malalantad sa kanila ang totoo mong pagkatao. Pati kay Bina, wala na rin akong may sasagot sa mga tanong niya. May napapansin na sila. Tapos malalaman pa niya ito. Hayaan niyo na po malaman nila kung sino talaga ako. Mas mabuti po yun. Para ang mga kalaban ko mismo ang lumapit sa akin. Hindi ka ba talaga nag-iisip, ha, Dario? Paano ang mga taong nasa paligid mo? Paano ang apo ko na madadamay sa problema mo? Hindi agad ako nakapagsalita. Kinabahan ako nang maalala ko si Vina. Ay nako, pambihira talaga. Tsak na makararating ito sa pinuno nila. Kaya ko pong protekta ng mga tao dito. Kaya huwag kayong mag-alala. Ang mahalaga sa ngayon, malaman ko po kung ano ang nakuha niyong impormasyon tungkol sa mga taong ipinapahanap ko. Nasa abandonadong gusali sila sa dulo ng baryong ito. Tandaan mo, hindi sila mga tao, kundi mga aswang na daghamon. Samahan niyo po ako, Tatang Ingo. Sige, pero wala tayong magagamit na sasakyan. Kaya ko pong gumamit ng kabayo. May alam po ba kayong kabayo na pwede nating arkilahin? Ay oo, sa kumpare ko. Kailan mo gagamitin? Sa ikadalawang araw po. O sige, ako na ang bahala sa kabayo at sasama ako sa'yo. Pagkatapos naming mag-usap, ay nagpahinga na rin kami sa kwarto namin. Kinabukasan, hinintay kong puntahan ako ni na Asyong at Gary. Nagtaka ko dahil hindi sila gumanti sa akin, ni hindi nila ako kinausap. Pagsapit ng gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Halos tumagal yun ng 2 oras. Maya-maya pa ay narinig ko ang sunod-sunod na katok sa pinto. Naging alisto ko dahil inisip ko na baka ngayon aatake sina Asyong at Gary. Paglabas ko sa kwarto ay nakita kong nakatayo na rin sina Bina at Tatang Ingo sa pintuan ng silid nila. Pinakinggan kong mabuti kung sino ang nasa labas. Doktora! Doktora, tulungan mo kami! Si Tatang Ingo ang nagbukas ng pinto at bumungad sa paningin namin ang basang katawan ni na Asyong at Rex. Ano nangyari, Asyong? Kailangan ko po si Doktora. Bakit, Asyong? Tumawag daw po si Dr. Santillan kay Kuya Gary. Nasa panganib daw po ang buhay ni Rex dahil mataas na po ang blood count ng pamangking ko. Kailangan daw po maoperahan kagad. Dahil ng mga oras ay maaaring pumutok na ang appendix niya. Diyos ko, sasama ako sa inyo sa ospital. Tara na po, Doktora. Susunod na lang daw po sa atin si Kuya Gary. Teka! Hindi na kayo makakalabas. Abay siguradong hanggang bewang ang bahay dyan sa labasan. Bina, meron ka bang mga gamit sa klinik mo? Oo, meron. Bakit? Ipasok niyo si Rex sa kwarto ko. Teka, anong gagawin mo sa pamangking ko? Ililigtas ko siya. Wala ng oras, kumilos na kayo.
Nagkatinginan sina Asyong at Bina. Bumakas sa mukha nila ang pag-aalala. Pero sumunod sila sa utos ko at mabilis na ipinasok ang bata sa kwarto ko. Si Bina ang naglagay ng swero sa bata. Mabuti na lang at kumpleto siya ng mga gamot. Maliban sa mga gamit sa pag-oopera. Si Bina, alam ko, nahihiwagaan na siya sa pagkatao ko. Pero buhay na ang nakataya. Kaya yung titig niya sa akin, alam kong marami siyang gustong itanong. Habang naghahanda ako sa mga kakailanganin ko sa pag-opera, lumapit si Vina kay Tatang Ingo para magtanong. Si Asyong naman ay mas piniling maghintay sa labas ng kwarto. Lolo Ingo, sino po ba talaga si Dario? Isa siyang doktor. Pero espesyalista siya sa may sakit sa utak. Yung bang Neurosurgeon? O yun nga. Nahuli ko si Vina. Natitig na titig sa akin habang naglalagay ako ng guwantes sa mga kamay ko. Pero sa pagkakataong yun, mas kailangan ko ang tulong niya. Bina, will you assist me? Nag-aalalang lumapit sa akin si Bina at hindi siya sumagot. Tahimik siyang naghanda ng mga kakailanganin ko. Tumagal ng ilang oras ang pag-oopera ko sa bata. Pagkatapos, lumabas si Bina sa kwarto at nakipag-usap ulit kay Tatang Ingo. Si Asyong naman ay nakatulog na sa bangko dahil sa paghihintay. Nang mga sandaling yon, narinig ko mula sa kinaroroonan ko ang mga pinag-uusapan nila. Hindi ko lang maiwan ang bata dahil nag-aalala ko sa kalagayan nito. Lolo Ingo, hindi pa rin po ako makapaniwalang isang doktor si Dario. Naging katukatulong lang namin siya sa klinika. Bakit po nagkaganon? Mahabang kwento, Bina. Ako rin naman, hindi makapaniwala sa mga ipinagtapat niya sa akin. Pero nang makita ko ang mga kakayahan niya, naniwala na rin ako. Pero ano pong ginagawa niya rito? Naghahanap siya ng hustisya sa nangyari sa pamilya niya. Pinatay sila ng mga aswang na daghamon. Kagaya na nangyari sa pamilya natin. Yung po ba ang dahilan kung bakit nilulunod niya ang kanyang sarili sa alak dati? Tama ka. Hindi niya matanggap ang mga nangyari. Kaya yun, nauwi sa painom-inom. Diyos ko, paano niya nakayanan ng ganong sakit? Alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng pamilya, lalo na kung kagagawan yun ng mga aswang. Matatag siya, Bina. Kaya napaglabanan niya ang sakit. May nakarating din po sa akin balita kanina. Pinabagsak daw po niya ang pangkat ni Asyong at Gary. Kaya pala nagawa niya ang bagay na yun dahil talagang dumaan siya sa matinding training. Nang malaman ni Bina ang mga nangyari sa akin, mabilis siyang pumasok sa loob ng kwarto ko at nagulat na lang ako sa ginawa niya. Niyakap niya ako ng maigpit na para bang awang-awa siya sa akin. Gumanti rin ako ng yakap sa kanya at naramdaman kong umiiyak siya. Bina, bakit? Kasi parang ako yung nasasaktan sa mga nangyari sa'yo. Huwag ka nang umiyak. Ayos naman ako, di ba? Isa pa, baka makita tayo ni Asyong. Malaman pa niyang hindi tayo totoo magkadugo. Bumitaw siya ng yakap sa akin at pinunasan nito ang luha sa kanyang mga mata. Hindi na siya nagtanong at tinanggap niya ako ng buong buo. Kinabukasan, dumating si Gary para ilipat si Rex sa ospital at dun lubusang magpagaling. Bago sila umalis, kinausap ako ng magkapatid. Maraming salamat. Dahil kahit hindi naging maganda ang unang pagkikita natin, iniligtas mo pa rin ang buhay ng anak ko. Wala yun, Gary. Pasensya ka na rin, Dario, sa nangyari sa tindahan ng mga alak. Kalimutan na natin yun. Sana, hindi niyo na ulitin yun. Huwag ka mag-alala. Makakabawi rin ako sa'yo. Pagpunta ko sa Maynila, gagawin ko na kung ano ang tama. Gagawin ko to para sa anak ko.
O paano? Kailangan na naming umalis. Tila nakahinga ko ng maluwag nang makausap ko ang magkapatid. Pagsapit naman ng gabi, nagtungo kami sa dulo ng baryo sakay ng kabayo. Yun ang nakatakdang oras para tugisin ang mga aswang. Dito niyo po ko hintayin, Tatang Ingo. Mag-iingat ka, Dario. Sige ho. Suot ang balabal at nakasuksok sa bewang ko ang 2 baril. Lumapit ako sa kinaroroonan ng mga lalaking nag-iinuman. 3 lamesa ang naroon at ang iingay pa ng mga ito. Sa pagkakataong yun, uminit na ang mutya ko. Indikasyong mga aswang ang taong kaharap ko. Nang makita nila ako, saglit silang tumigil sa pagsasalita. Maya-maya pa, nagsalita ang pinakamatanda sa kanila. Tinanong niya ako kung ano ang kailangan ko. 3 lalaki lang ang kailangan ko rito. Siya. Yun. At ikaw. Nakatitig ako sa lalaking may sombrero at ito ang nagtanong kung ano raw ang kailangan ko sa kanila. Maaaring hindi niyo ako namumukan dahil may 2 taon na ang nakakaraan sa bahay ni Don Ignacio. Ako lang ang natirang buhay. Kaya yung mga naririto na hindi kasama lumayo na dahil papatayin ko ang 3 to. Biglang nagpulasan ang mga tao. Sa katabi nilang lamesa, naiwan ang 3 lalaki. Ngunit may isa pang lalaki ang nadagdag at sinabing kasama raw siya ng mga lalaking itinuro ko. Di tutumba na rin kita. Humagitna ang katahimikan at nagpakiramdaman kami sa kilos ng bawat isa. Doon na nga nagbago ang kanilang anyo. Sabay-sabay silang naging aswang na daghamon. Ang 2 baril na nasa bewang ko ay mabilis kong hinugot. Agad akong nagpaputok ng baril at bumaon ang bala nun sa noo ng unang aswang na sumugod sa akin. Nasunog ito at naging abo ang katawan. Saglit na natigilan ang mga natirang aswang pero agad ding umatake sa akin ng kalmot. Tinamaan nila ako sa likod, dibdib at braso. Ngunit naghilom ang mga sugat ko. Kaya naman, lalo silang nagkagulo. Kahit mabilis silang kumilos, nahahagip pa rin sila ng mga bala ko. Kapag tinatamaan sila, ay agad na nagliliyab ang kanilang katawan hanggang sa maging abo. Dahil doon, umatake na rin sa akin ang mga hindi kasali. Sa mga papatayin ko, umalingaw-ngaw ang putok ng baril at nakipagsabayan ako sa kanilang mabilis na pag-atake. Wala silang nagawa sa malahangin kong pagkilos at tuluyang ko silang nagapi. Nang masiguro kong wala na ang mga daghamon, bumalik ako sa kinaroroonan ng kabayo at nakita ko si Tatang Ingo. Napakahusay mong gumamit ng baril. Napabagsak mo silang lahat. Simula pa lang po ito. Tara na po. Umalis na tayo rito. Sinuksok ko ulit ang baril ko sa bewang ko. Saka ako sumampa sa kabayo at nilisan namin ang lugar na yon. Iniwan namin ang kabayo sa kwadra ng bahay ng kumpare ni Tatang Ingo. Saka kami umuwi sa bahay. Ngunit nagtaka ang matanda. Teka, iniwan ko bang bukas ang pinto? Ewan ko po. Kayo ang huling lumabas eh. Natigilan ako dahil pagpasok ko sa loob ng bahay, uminit ang suot kong mutya at pagtingala namin sa itaas ng hagdan, nakita naming nakatayo si Vina. Bihag siya ng aswang. Kinabahan ako dahil nakatutok sa leeg nito ang kuko ng daghamon. Pero mas nagulat ako nang lumabas si Asyong at direkta siyang tumingin sa akin. Hayop ka. Anong ibig sabihin nito? Ikaw lang ang kailangan namin. Pasensya ka na. Nasa bingit ng kamatayan ng bossing namin. Hayop ka talaga, Asyong. Wala kang utang na loob. Pakawalan niyo si Vina. Hindi siya masasaktan kung sasama sa amin ng matiwasay si Dario. Dario, huwag kang sumama sa kanila.
Huwag ka mag-alala, Bina. Babalik ako ng ligtas. Sige, kasama ako sa inyo. Basta't pakawalan niyo lang si Bina. Pinakawalan ng aswang si Bina. Ngunit bumunot ng baril si Asyong at itinutok niya yon sa akin. Sige, lakad! Hindi ako makapalag. Kahit kaya kong agawan ng armas si Asyong, marami itong kasama at nag-aalala ko na baka marami ang madamay kapag lumaban ako. Pasensya ka na, Dario. Napilitan lang akong gawin to. Ang sabihin mo, traidor ka. Napakasama mo. Pagdating namin sa bahay nila, mabilis kaming pumasok sa loob ng kwarto ni Asyong. Nang mga sandaling yun, hindi nila napapansing may mga baril ako sa tagiliran dahil iniisip nilang isa lamang akong doktor at walang armas. Kaya naman, hindi na nila ako kinapkapan. Hindi nila alam na ako ay dati ring sundalo nung araw. Kumbaga, sundalong doktor. Maya-maya pa ay nakita kong nakahiga sa katre ang isang lalaking duguan. Nakatalikod ito sa akin, kaya hindi ko nakikita ang kanyang muka. Nakuha pa nitong magsindi ng sigarilyo habang hindi tumitingin sa akin. Pagkakataon ko na rin ito para makilala ang pinuno ni Asyong at Gary. Boss, nandito lang gagamot sa inyo. Sige. Suriin niya ang sugat ko. Dario, maupo ka sa tabi niya at tignan mo ang sugat niya sa tagiliran. Umupo ako sa gilid ng katre at itinaas ko ang damit niya. Bahagya pa itong napaigtad dahil siguro nasaktan. Kaya naman, tumihaya ito ng higa at tumingin sa akin. Doon ko nakita ng malinaw ang kanyang muka. Tila tumigil ang mundo ko nang makilala ko ang hayop na pumatay sa pamilya ko. Siya na nga ang matagal ko nang hinahanap, ang pinuno ng mga aswang na daghamon. Nanginig ang katawan at kamay ko dahil sa labis na galit. Tumalim ang titig ko sa kanyang muka. Pero ang lalaki, hindi niya ako nakilala. Huwag mo akong titigan. Yung sugat ko, ang tignan mo. Hindi ako nakapagsalita. Kumilos ako at nanatiling kalmado. Hinugasan ko muna ng alkohol ang mga kamay ko dahil hindi ako nakapagdala ng pang-opera sa sugat. Tiani ang ginamit ko. Nang mga sandaling yun, gusto ko nang pigain ang sugat niya at tuluyan na siyang patayin. Pero kailangan ko ng tamang pagkakataon para mapatay siya. Sa paglapit ng mga tauhan nito, doon ko nakumpirma. Naroon din ang ibang mga lalaking matagal ko nang hinahanap. Gigil na gigil ako ng mga oras na yon. Para nang sasabog ang dibdib ko sa labis na galit. O ano? Mamamatay na ba ako? Hindi. Mabubuhay ka pa. Pagkatapos ko siyang gamutin, nilagyan ko ng benda ang sugat niya. Tumayo ako. Lumapit ako sa bintana upang pag-aralan ang paligid. Dahil nararamdaman kong itutumba nila ako pagkatapos nun. Habang nasa sala ako, naririnig ko naman ang mga pinag-uusapan nila. Nalaman ko rin na Serdon ang pangalan ng pinuno nila. Kumusta naman ang pakiramdam niyo, bossing? Ayos naman. Mahusay ang nakuha mong doktora. Mukhang may nalalaman. Hindi nga tinahi eh. Ginamitan lang ng tiyan eh. Sabi ko naman sa inyo eh. Mahusay talaga siya. Anong ginagawa ng tao? Nasa sala. Lapitan mo. Kanina ko pang napapansing sumisilip-silip siya sa bintana. Baka tumakas. Maituro tayo sa mga pulis. Naramdaman ko ang paglapit ni Asyong sa tabi ko at sinabi niya sa akin ang sinabi ni Serdon. Dario, lumayo ka raw sa bintana. Hoy, kayo naman, bantayan niyo to. Maya-maya pa, muling bumalik si Asyong sa loob ng kwarto nito. Boss, hindi naman siya pagtataboy sa inyo, kaya lang, baka may makalatang nandito kayo. Sige,
Bukas ng madaling araw aalis kami. Pakisabi kay Gary, napuntahan ako sa kuta natin. Ilang araw ko na siyang hindi nakakausap. Siya nga pala, handa na ba ang alay? Opo, bossing. Dinala na po siya sa kuta. Teka, paano po ang doktor? Itumba na. Pero boss, may utang na loob kami sa taong yun eh. Sasabit tayo pag nabuhayan. Kaya mamili ka. Kinabahan ako nang marinig ang pag-uusap nila. Akala nila hindi ko alam kung ano ang mga pinaplano nila. Kilos, tingin, tawa at buka pa lang ng bibig nila. Alam ko na kung ano ang ibig sabihin. Kaya pinag-aralan ko mabuti kung paano ako makakatakas. Saktong pagtayo ni Asyong hawak ang baril. Inunahan ko siya ng putok pero nakayuko siya. Kaya ang tinamaan ay ang isang lalaking nagbabantay sa loob. Sa harap mismo ni Sir Don, nasunog ito. Ano nangyayari? Anak ng... Nasa kanya may wagang mga baril. Bilisan niyo! Patayin niyo siya! Nakipagpalitan ako ng putok ng baril sa kanila. Naganap yun sa loob mismo ng malaking bahay ni Asyong. Sabay-sabay na nagpalit ng anyo ang mga kalaban ko at naging aswang na daghamon. Iniiwasan nila ang bala ko, ngunit tinalo sila ng malahangin kong pagkilos. Marami akong naitumba kabilang ang mga kaibigan ni Asyong dahil hindi sila aswang. Mabilis silang namatay. Hindi ako dapat magtagal dito. Maraming madadamay. Tumalon ako sa bintana at hinabol nila ako ng putok ng baril. Pero dahil mabilis ako, hindi sila nakatama sa akin. Dinig na dinig ko naman ang boses ng nagwawalang si Sir Don. Ano nangyari? Nasaan na siya? Nakatakas, bossing. Anak naman ng putya, oh. Mga inutil talaga kayo. Nagulat po ako eh. Masyado siyang mabilis. Para po siyang hangin. Pagbihira. Nalagasan na naman ako ng mga tauhan. Teka, Natigilan si Sir Don nang bigla nitong maalala ang tungkol sa nakaraan. Bossing, bakit natigilan kayo? tinasabi ko na nga ba't kilala ko ang taong yun? Hindi ako maaaring nagkamali. Kaya pala ang sama ng pagkakatitig niya sa akin. Bakit, boss? Kilala ko ang taong yun, Asyong. Kilala nyo? Teka, paano nangyari yun? Ngayon na lang naging malinaw sa akin na siya ang taong nakita ko sa bahay ni Don Ignacio. Kaya nasa kanya ang maiwagang mga baril. Kailangan mahanap siya. Delikado siyang tao. Alam kong may napabalitang isang taong nakaligtas at may posibilidad na siya na ngayon. Baka nagkakamali ka lang, boss. Baka naman nakakamukha lang. Hindi. Nasisiguro ko siya ngayon. Patunay ang kanyang mga sandata. Kung tama ang hinala mo, bossing, hindi rin kaya siya yung sinasabi ni Kuya Gary na bumilta sa mga tauhan mo nun? Kung sa pagkakakilanlan, tumutugma siya sa mga kwentong kumakalat sa baryo ng Santa Catarman. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit gano'n na lang ang pagkakatitig niya sa akin. Anong binabalak nyo, bossing? Hanapin niyo siya at patayin. Natitiyak kong magiging balakid siya sa mga plano natin. Ako na po ang bahala sa kanya. Pero ano pong gagawin natin sa katawan ng mga kaibigan ko? Kagaya ng dati, gagawin ko silang pagkain. Biglang nagkulay dilaw ang mga mata ni Sir Don at naging daghamon ito. Pinagsaluhan nila ang katawan ng mga kaibigan ni Asyong. Nasuka siya. Hindi niya kinaya ang eksenang tumambad sa kanyang paningin. Kahit matagal na siyang naglilingkod kay Sir Don, hindi pa rin siya nasanay. Nang mabusog ang mga ito, bumalik sila sa pagiging tao. Boss, anong gagawin natin sa katawan nila? Dating gawin, itapon ang kanilang katawan sa kakawian at palabasing nilapa sila ng mga hayop. Masusunod, bossing. Samantala, sa lugar naman na kinaroroonan ko,
Tumigil ako sa gilid ng ilog sa bandang Kakawyan. Napagtanto kong malayo na ang natakbo ko. Hindi ako pwedeng bumalik sa bahay. Baka marami ang madamay. Dito ko sila aabangan kung sakaling sumunod sila sa akin. Teka, abay may sumusunod nga sa akin. Nagtago ako sa likod ng puno at hinintay ko kung sino ang parating. Dario! Nasaan ka? Alam ko nasa paligid ka lang. Lumabas ka! Lumabas ako sa pinagtataguan ko at lumapit ako kay Tatang Ingo. Tatang Ingo, ano ang ginagawa niyo rito? Hindi niyo dapat iniwan si Bina. Kinuha ng mga daghamon si Bina nang umalis kayo ni Asyong. Tarawang alay. Dario, nasa panganib ang buhay ng apo ko. Tulungan mo kong mahanap siya. Hayop talaga si Asyong. Niloko niya tayo. Dario, si Asyong ang kailangan nating huli. Siya lang ang makapagtuturo sa atin kung saan dinala ng mga aswang si Bina. Humanda talaga siya sa akin. Kapag merong nangyaring masama kay Bina, ako mismo ang papatay sa kanya. Isasama ko pati ang pinuno niya. Uubusin ko silang lahat. Anong ibig mo sabihin? Nakumpirma ko po na ang pinuno nila at ang aswang na pumatay sa pamilya ko ay iisa. Kaya humanda sila. Dahil uubusin ko talaga ang lahi nila. Talagang napakaliit ng mundo. Sa dinami-rami ng magpapadukot sa'yo ay yung tao pang matagal mo nang hinahanap. Mabuti na lang po talaga. Hindi niya kagad ako nakilala. Pero nalagasan ko sila ng tauhan. Kaya natitiyak ko na gagamitin nila si Bina laban sa akin. Nang maisuksok ko ang mga baril sa bewang ko, may narinig kaming mga yabag ng mga paa papunta sa gawin namin. Agad kaming nagtago sa likod ng puno at nagkatinginan kami ni Tatang Ingo. Dario, si Asyong yon. Kasama ang mga aswang. May buwat silang mga bangkay. Sila ho ang mga napatay ko. Parang nangyari na to. Ginawa na nila ito sa ibang mga biktima. Sila po talaga ang pumatay sa mga taong natagpuan sa Kakawyan. Si Gary ang tagalinis sa kalat na itinatapon ni Asyong. Napakasama talaga nilang magkapatid. Kaya ang dapat po sa kanila ay mamatay na. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Mabilis kong binunot ang baril ko at pinaputukan ko sila. Bumaon ang bala sa katawan ng mga aswang hanggang sa masunog ang mga ito. Si Asyon lang ang itinira ko dahil siya ang kailangan ko. Ibinaba nito ang buwat na katawan ng tao at itinaas ang dalawang kamay nito. Dario, huwag mo kong papatayin. Hayop ka. Niloko mo ko. Napakasama mo, Asyong. Pagkatapos ng ginawa ni Dario sa pamangkin mo, ito pa ang igaganti mo. Patawarin niyo po ako, Tatang Ingo. Napilitan lang naman po ako eh. Huwag ka na magpaliwanag, lintik ka. Tatang Ingo, pagbastan niyo po mga bangkay na dala namin. Mga kaibigan ko po sila, pero nakita niyo naman, kinain din sila ng mga taga-hamon. Tumigil ka. Hindi mo na kami maluloko. Dario, maniwala ka. Naipit lang kami ni Kuya Gary. Halimaw si Sir Don at wala kaming laban sa kanya. Kapag kumalas kami sa grupo, papatayin nila kami. Ang totoo, nasa Maynila si Kuya Gary para isumbong na ang grupo ni na Sir Don. Totoo ba ang sinasabi mo, Asyong? Tatang Ingo, alam niyo naman ang kalagayan namin eh. Kayo na magsabi. Labag po sa kalooban namin ang ginagawa namin. Ngunit wala eh. Hawak po kami sa leg ng mga aswang na yon. Kung totoo ang sinasabi mo, ituro mo sa akin kung saan nila dinala si Bina. Dinala nila si Bina sa pusod ng kagubatan upang ialay kay Sir Don. Doon din nila gaganapin ang ritual. Ritual? Para saan ang ritual? Ritual ng pag-iisa ng katawan para dumami ang lahi ng mga dagamon. Matagal nang inaalagaan ni Sir Don si Doktora sa pamamagitan namin ni Kuya Gary. Kami ang nagbabantay sa kanya.
Lahat ng manliligaw kay doktora, pinapapatay niya. At kung minsan, siya mismo ang kumikilos. Lintik na! Totoo ba yung pinagsasabi mong hayop ka? Opo, Tatang Ingo. Si Dario lang po ang hinayaan namin lumapit kay Bina. Dahil akala namin, magkadugo sila eh. Narinig ko ang pag-uusap nyo nung gabing inoperahan si Rex. Natuklasan ko po na isang manunugis ng mga aswang si Dario. At nagkunwari akong walang narinig. Kailangan lang namin magpanggap na masama para mabuhay kami. Alam nyo yun, Tatang Ingo. Gusto mong paniwalaan ko mga sinasabi mo? Oo, kung gusto mo sasamahan ko kayo sa kuta nila eh. Tulungan nyo rin kami ni Kuya Gary sa plano namin. Ano sabi mo? Kung natatandaan mo ang sinabi ni Kuya Gary nung huli kayong mag-usap, ito na yun. Itatama niya na ang lahat para sa anak niya. Humingi na siya ng tulong sa mga pulis para sugurin ang kuta ni Sir Don. Ang nangyari kanina, bahagi lang yun ang plano namin ni Kuya. Ang pagkakamali lang namin, hindi namin ipinaalam sa'yo. Kaya pala nang paputukan mo ko, malayo ang tama ng bala. Oo, muntik mo na nga ako mapatay kanina eh. Pero sumugal ako para sa plano, para makalaya na kami. Paniniwalaan ko ang sinabi mo, Asyong. Pero sa oras na malaman namin na niloloko mo kami, humanda ka dahil ako mismo ang papatay sa'yo. Ayon kay Asyong, bukas pa ng gabi magaganap ang ritual. Kaya naghintay kami ng pagsapit ng oras na yon. Dala ang mga barid. Nilusob namin ang kuta ng mga daghamon. Pagdating namin dun, marami nga ang bantay. Maliwanag ang kuta dahil sa mga sulok na nakapalibot sa bakod. Kahit gabi, kita namin ang kinaroroonan ni Bina. Pakawalan niyo ako! Kayo! Ako lang naman ang nagmamay-ari sa'yo, Bina. Mamaya, akin ka na. Masasaksiyan ng mga tauhan ko ang pag-iisa natin sa ilalim ng bilog na buwan. Hindi ka magtatagumpay. Huwag ka nang pumalag. Wala ka nang magagawa. Sige, itali niyo siya sa katring ginawa natin. Pagkatapos kapag sumikat ng buwan, tanggalan niyo siya ng damit. Gusto ko sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sigaw niya lang ang maririnig ko. Demonyo ka! Higit pa ako sa alimaw, Bina! Higit pa! Mula sa pinagkukublian naming bato, narinig ko ang sinabi ni Sir Don. Ngunit hindi ako maaaring kumilos dahil mapapahamak si Bina. Dario, iikutan ko sila sa kabila para hintayin si Kuya Gary. Sige, mag-iingat ka, Asyong. Hinayaan naming umikot sa kuta. Si Asyong, dala ang mataas na kalibre ng baril. Ako naman, hinugot ko ang 2 kong baril mula sa bewang ko. Ganon din si Tatang Ingo na handa na para sumugod. Sa pagsisimula ng ritual, sabay-sabay silang tinubuan ng sungay. Nagpalit sila ng anyo bilang daghamon. Yun ang hudyat namin para simulan ang pag-atake. Pagpasok namin sa kuta, agad akong nagpaputok ng baril. Nagulat ang mga ito at hindi agad nakakilos. Marami ang tinamaan at tuluyang nagkagulo. Katapusan niyo ng lahat! Tatang Ingo, walang bantay kay Bina. Iligtas niyo siya, dali! Oh, ako na ang bahala sa kanya. Sunod-sunod ang pagkalabit ko sa gatilyo ng baril. Bawat tamaan ng bala, agad na mamatay at nasusunog ang kanilang katawan. Umangil sila ng sabay-sabay. Si Sir Don naman, mas lalong naging mabangis ang anyo. Mga tao na sila. Patayin niyo sila. Paano ba yan? Kasama nila ako. Agad na nagpaputok ng baril si Asyong para patamaan si Sir Don. Ngunit mabilis itong nakailag at nakalapit kay Asyong. Isa kang traitor. Hayop ka. Aray ko! Bumabaw ng kuko mo sa leg ko! Pakawalan mo siya! Pinaril ko si Sir Don. Ngunit masyado siyang mabilis, kaya nailagan niya ang bala ko.
Inihagis niya sa akin si Asyong, kaya sabay kaming bumagsak sa lupa. Masyadong mabagal ang bala mo. Inalalayan akong tumayo ni Asyong at sabay naming pinaputukan ng baril si Serdon, habang si Tata Ingo naman ay hinarap nito ang mga kalaban kung saan-saan siya sumusulpot. Asyong, may sugat ka. Ayos lang ako. Ano? Yan lang bang kaya nyo? Sige mga alagad ko, ubusin silang lahat. Huli na para maiwasan ko ang pag-atake ni Serdon dahil tumama na ang kalmot niya sa likod ko. Sumadsad ako sa lupa. Hayop ka! Ako naman ang harapin mo! Binaril ni Asyong si Serdon, ngunit hindi ito nakatama. Kaya nung gumanti si Serdon, tinamaan ng kalmot sa tiyan si Asyong. Ang ginawa ko naman, tumayo ako at pinunit ko ang damit ko. Tumambad sa kanya ang mutya ko. Nakita ni na Asyong at Serdon kung paanong maghilom ang mga sugat ko sa katawan. Ikaw pala ang bagong tagapangalaga ng mutya. Kaya pala ang lakas ng loob mong kalabanin ako. Pinatay mo ang buong pamilya ko. Kaya hindi ako makakapayag na hindi mo pagbayaran ang pagkamatay nila. Nakipagsabayan ako kay Serdon ng pag-atake. Nahirapan ako sa umpisa, ngunit tinamaan ko siya ng bala sa katawan. Nang paputukan ko ulit ng bala ng baril si Serdon, umiwas siya. Gumanti siya sa akin ng kagat sa balikat ko at humalakhak ito ng tawa. Nagpambuno kaming dalawa. Ilang beses ko siyang tinamaan ng bala sa katawan. Sadyang mahirap talaga talunin ang pinuno. Kaya matagal bago ko siya napabagsak ng tuluyan. Siya namang pagpasok ng pangkat ni Gary. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril at isa-isang bumagsak sa lupa ang mga alagad ni Serdon. Pati sina Bina at Tatang Ingo ay nakipagsabayan na rin. Maya-maya pa, nilapitan ko ang nanghihinang si Serdon. Inubos ko sa kanya ang bala ng baril ko. Sa isang iglap, nasunog ang kanyang katawan. Sakto na napatay na rin ni Gary at Asyong ang mga alagad ni Serdon. Maya-maya pa, humupa na ang kaguluhan at nakita kong umiiyak si Gary dahil maraming kalmot sa katawan si Asyong. Lumuhod ako sa lupa. Tinignan ko ang sugat ni Asyong. Napatawa naman ako ng malakas, kaya napatingin ang magkapatid sa akin. Walang hiya ka. Akala ko pa naman malalim ang sugat mo. Bumangon ka na nga dyan, Asyong. Parang gasgas lang to eh. Sigurado ka ba, Dario? Hindi malalim ang sugat ng kapatid ko? Oo, Gary. Doktor ako, di ba? Kaya alam ko yan. Nakakainis ka talaga, Asyong. Akala ko mamamatay ka na eh. Paano hindi ko iisipin mamamatay na ako? Eh, lakas ng iyak mo, kuya. Natawa na lang ako sa kulitan ng magkapatid. Kaya naman tumayo ako at napansin ko si Bina. Ilang di pa ang layo niya sa akin. Lapitan mo na. Ikaw rin. Wala pa yung nobyo. Saka tumawa ng nakakaloko ang matanda. Mabilis kong nilapitan si Bina at mahigpit kong niyakap. Nang gabing yon ay nagtapat na ako ng pagtingin sa dalaga at tinanggap naman niya yon. Bago namin lisanin ang lugar, sinunog namin ang kuta ng mga aswang. Nabigyan din ng hustisya ang pagkamatay ng pamilya ko. Nawala man sila, ngunit mananatili sila sa puso ko. Pagkalipas ng ilang taon, muli akong bumalik sa ospital bilang isang neurosurgeon. Sa ngayon, retirado na ako. Sina Asyong at Gary naman ay sumuko sa mga pulis para panagutan ang mga kasalanan nila sa batas. Samantalang si Rex naman ay kasama ko sa bahay. Sa katunayan, siya nga ang pinagsulat ko ng kwento ko dahil malabo na ang mga mata ko. Nagkatuluyan din kami ni Bina at ngayon ay katabi ko sa wheelchair. Tanaw ang binata habang nakikinig sa YouTube channel nyo. Hanggang dito na lamang ang kwento ko. Lubos na nagpapasalamat, Dario.
Maraming salamat po sa walang sawa niyong pakikinig at suporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigiliningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po at pagpalain nawa kayo ng Diyos na may kapal.